Hoy, Bots! Bumalik ka rito! Mababaril kita! O, putok nyo! Ano? Sige! Liga! Liga! Sige, Bots! Liga! Okay ka, Bots! Ayan! Ako nasabi yan eh! Malayo na ang narating ko. Buong gabi ako'y naglalakbay. Madilim, mapanganib. Dumating na sa puntos na tuluyang patapon na ang buhay ko. Wala na akong pakialam kung mamamatay ako o habang buhay na mabubulok sa mga bilanggo ang pinapasukan ko. Walang yung buhay to. 8 taon na ako sa loob ng bilangguan. 8 taon na ring namumuo at naghahari ang galit at puot sa aking dibdib. Wala nang takot na natitira pang pwede nilang ipiga sa pagkatao ko. Bahala na. Patay kung patay. Isa lang naman ang hantungan ng lahat eh. Una-unahan lang yan. Sige, umala! Anak ng kagaw. Sino nagpadala niyan sa inyo dito? Isoli yan! Ibalik niyo sa Muntinlupa yan si Beliga! Instigador! Yan ang magpapasimuno ng kaguluhan dito! Hindi maaari yan, Direktor! Ayoko yan taong yan dito sa Iwahig! Alam niyo ba ang katumbas niyan? 1,000 presong ipadadala niyo sa akin! Wala tayong magagawa. Puto sa taas. Sandali. Baba mo yung bag mo.
Benes, tingnan mo. Malinis. Sige. Hoy! Sandali. Ingatan mo yan. Nagkakapatayan dito dahil lamang dyan. At ang regulasyon dito, walang plato, walang kakainin. Barak sa ito, tulugan lamang. Alas 4 ng umaga, maririnig nyo ang kalimbang ng kampana. Sa loob ng 3 minuto, ang lahat ay kailangan nasa labas na at ang mahuli, walang lalamunin. At may parusa pa. Alas 4:30, kailangan ang lahat ay nasa bukid na. At habang nagtatrabaho, ay walang kwentuhan. Maliwanag ba? Wala na masiga dito. Wala. Ako lang! Kaya kung may reklamo ka sa akin patakaran dito, gusto mo makipagbasagan na itlog? O makipagpatayan? Patawag mo lamang ako kahit ako natutulog. Kahit ating gabi. Pagbibigyan kita. Ako rin. Kahit natutulog ako. Pagising mo siya. Kapatas, bagay sa yung toga. Salamat. Ganda. Huy! Yan! Huwag kang papatay na surot. Kasama sa buhay balak yan. At lalo huwag kang sasaling ng lamok. Alaga ko yan! Aray ko! Butch, anak. Nasa sinapupunan pa lamang kita eh. Itinalaga ko ng magiging obispo ka. Para higit kang makapaglingkod sa Diyos. Hindi ka nababagay sa lugar na ito. Magiging abogado ka. At ikaw ang mamamahala sa mga negosyo natin balang araw. Tandaan mo yan, Butch. Oops, iyo. Isoli mo sa akin yan. Huwag ka maglaro ng baril. Akin na yan. Isoli mo sabi sa akin yan eh. Akin na. Gusto mo talagang Naku, Bert, ha? Huwag na huwag mong tuturuan humawak ng baril ng anak ko. Mama Emma, pabayaan mo siyang matutong humawak ng baril para malaman niya kung ano ang baril. Bueno, kung sa bagay, yung lolo niya, Hunter. Oh, ayaw mo ba nun? Baka paglaki niyang anak mo, maging kasing husay ng papa mo. Yun naman pala eh.
Ayokong nagpunta ron. Dito ko na gusto dumaan. Kayo. Hindi ka po atami tao. Oo, yung tuhod nyo. Ibayan nyo. Nasa matatag ka. Ako bumagsak eh. Apasagin ko yung mga paa nyo. Huwag ka. Ako bahala sa inyo. Nako! Nahulog si Kapatas! Sir! Bangon natin! Uy! Anong gagawin dyan? Tulungan niyo ako ito! Kapatas! Tayo! Hoy! Ano tinatawa-tawa niyo dyan? Tulungan niyo si Kapatas! Tulungan niyo! Pambira kayo! Nahulog na nga si Kapatas eh! Tatawa pa kayo! Pambira kayo! Okay na Kapatas, di ba? Oh. Enrico! Pambira ka naman Kapatas! Tinulungan ka na nga eh! Hawakan niyo si Kapatas! Tatanga-tanga kayo eh! Ibalik nyo ko ron! Hawakan niyo mabuti eh! Mamaya, tatamaan pa ako dyan eh! Enrico, nakita niyo! Enrico! Talaga din naman oh! Nasabi ko na eh! Hoy! Di ba sabi mo sa akin, gisingin kita kahit anong oras pag makikipagpasaga na ako ng itlog sa'yo? O ngayon, oras na para magpatayan tayo. Sampo! 20! 30! 40! 50 huling bilang! Ano ba? Pabaril mo ba ako? Papatay mo ba ako? Tumahimik ka muna. Sisi ka, papatay kita. Hindi ba paliwanag ako? Tumahimik ka muna. Paano tayo magkakaintindihan yan? Sigaw na sigaw. Itiwan mo na yan. Paano mo nagawa sa amin yan? Maghunos dili ka nga. Pakapinit yan. Ano ka ba? Mama, ba't ka umiyak? Ba't nag-away na naman kayo ng papa?
Mula noon ay nagsimula na akong malito. Sa murang edad pa lang ay nagpakatarantado na ako. Ang mga nakakasama ko ay yung mga siga ng lansangan, mga puta, multaper, mga magnanakaw, mga manggagantyo. Kaya isa na rin ako sa kanila. Pero si Papa, hindi siya nawala ng pag-asa sa akin. Ipinanik niya ako sa Baguio para mailayo sa gulo at pinangakuan ng bagong kotse kung magpapakabayad daw ako. Siyempre, pagbalik ko, kunwari mabait na. Put! Ganda ng auto mo, pati na upgrade. Siyempre, bigay ni Papa. Pinaghirapan ko yan, no? Ang tinapay. Oh, huwag ka masyadong malapit. Baka tamahan yung pintura, magasgasan. Sela mo naman, oh. Oh, ganda. Nandiyan ba si Babe? Kanina ka pa hinihintay. Ayos. Uy, Butch! Nako. Hi, Shirley. Oh, Butch, kamusta ka na? Ang ganda ng auto mo ngayon, ah. Bigay ni Papa. Ikaw talaga. Kamusta na? Si Jubal? Nandun lang sa loob, may kinakausap lang. Lalabas din yun, hintay mo. Hoy, Mike, tawagin mo na nga si Juban. Sabihin mo, nandito na yung kinakapatid niya, si Butch. Sige. Ganda mo ngayong gabi, ah. Sexy ka. Sige, Val, mauna na ako. Sige. Val, si Butch, nasa labas. Eh ano ngayon? Mukhang inaaswan ka na ng kinakapatid mo eh. Iba na ang singit niya sa bebot mo. Ingat ka dyan, pare. Baka traitor ka niya. Hey, 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 hey! Oh! Merry Christmas, Merry Babe. Christmas! Ganda mo ngayong gabi, ah. Thanks! What have you been doing lately? Roaming around, missing you. Pare, ano? Oh! Pare! Siya nga pala, I would like you to meet my best friend, Dindy. Hi. Hi. Halika, tayo tayo. Hoy, hoy, tayo. Sige, pare! Butch, yan yung maliligaw ni Babes, oh. Hindi niya ba alam na reserbado na si Babes? Ayoko nang makikita ang pagmumukha mo dito, ah. Kaya uwi! Uwi! Ayaw pang umuwi! Hoy! Merry Christmas! Ma, ang tagal naman ni Kuya, mag-aalas 12 na. O hamot, darating na yan. Sige na, upo ka muna ron. Si Butch. Wala na naman. Pa! Pa! Andiyan na ho si Butch. Dumating pa. O, anong oras na?
mo namang pagka ganitong Pasko nagsisimba tayo ng ganitong oras. Saan ka ba galing? Bakit ngayon ka lang? Sa party lang po, pa. Party na naman, iho naman. Ano pa ang aabutin natin sa Misa de Aguinaldo? Sorry, ma, pa. Di na po maulit. Talagang hindi na mauulit. Dahil dito ka sa bahay. Grounded ka. At huwag kang gagamit ng auto. Sandali lang, Jun. May kukunin lang ako sa barkada. Hindi naman malalaman ni Papa yun eh. Sabi ni Papa, wag na wag ko daw bibigay sa'yo. Guard, buksan mo nga yung gate. O, yan na. Buksan mo nga yung gate. Gulo mo naman eh. Oo, inom na, inom na! Oo. Uy! Uy! Butch! Butch! Wala na akong magawa. Parang sinusundan na ako ng trouble. Lalong-lalo na nung mabuo ang barkada. Common enemy namin ay ang mga BMI cadets. Walang sino man ang may atraso sa amin ang pinalalampas namin. Ano na naman ba itong ginawa mo? Talaga bang ikaw hindi natitigil dyan sa mga kalokohan mo? Ano ba ang gagawin ko sa iyo, Butch? Gusto mo bang ipakulong na kita nang matigil na yung mga kalokohan mo? Huwag naman po, Papa. Anong gusto mo? Ilang beses na kitang naging sakit ng ulo. Butch, I'm warning you for the last time. You stay out of trouble. Do you hear me? Naiintindihan mo ba ako? Opo, Papa. Sorry ho. Babes, ano ba talaga ako sa buhay mo? Butch, mahal kita. Ano ka ba? Ba't ganyan ang tono ng pananalita mo? Hindi mo ako mahal eh. Akala ko ikaw pa naman ang makakasama ko ngayon litong-lito utak ko. Alam mo naman hindi ko magagawa yun eh. May magagawa ba ako doon? Ikaw tong pumasok sa mga gusot. Sige na, samahan mo ako kahit ngayong gabi lang. Baka kasi hindi ko na makayanan eh. Gulong-gulo na utak ko. Butch, alam mo naman hindi ko magagawa yun eh. Hello? 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 Lindy? Si Butch to. Butch? Hello? Lindy? I need you tonight very badly. May problema lang ako. Kita naman tayo. Huwag kang mag-alala. Pananagutan ko to. Mukhang congressman no? Tatakbo. Ano pare, tignan nyo. Eksaktong eksakto. Pwede na yan, pwede na yan. Magiinuman pa kami. Pare, oh. Josie, magdala ka nga ng pulutan dito. Oo nga, wala na eh.
Pare, buburol to no? Pare, pag kinasal na to, hindi na tayo makakasama sa mga, alam mo na. Hayaan nyo na. Ay, inig tsata ulo. Mel, ano nangyari doon? Butch, hindi binastos ng mga grupo ni Boy. Andyan sila sa kabilang kanto. Gago yun. Pare, relax, dali. Relax. Pare, nagkamali sila ni Loco. Hoy! Kilala mo ba kung sino binastos mo? Shota ko yun! Boy Del, shota niya raw. Eh, ano ngayon kung shota mo? Bakit? Hindi mo pa naman siya asawa. Kilala mo ba ako? Ha? Si Butch Belica? Eh, ano ngayon kung ikaw si Butch Belica? Tarantado magsasalita to, ah. Butch, bumulat! Butch, paano na tayo ngayon? Huwag ka mag-alala. Maayos din to. Tabi mo na, oh, tabi. Tabi na dyan. Tabi na. Sige ka po. Tabi. Inaamin kong binaril ko ang driver ni Boydel. Pero dahilan nito sa aking pag-aakala na sa pagyuko ay dadampot siya ng baril. At ang inakala kong tunog ng kasa ng baril ay tunog pala na nagmula sa handbrake ng kotse. At dito nagsimulang magkagulo-gulo ang buhay ko. Isang malaking pagkakamali na alam kong pagbabayaran ko. Padre, napakabata pa ng aking anak para mahalo dyan sa mga hardened criminals. Gawin mo lahat ang magagawa mo para maalis siya dyan. I cannot let this happen. It's a shame to my family and to my dignity. Naintindihan kita. Padre, I suggest we do a delaying tactic. Ano? Naintindihan kita. Padre, I suggest we do a delaying tactic. Ano ang nasa isip mo? We can always make it appear Butch was literally out of his mind when he committed the crime. Ano ang ibig mo sabihin? Then we'll plead for temporary insanity. Anything to help my son, attorney. Ano? Sira ulo ka. Ang kulit mo, ha? Nakakahiya kay Direktor. Sorry, Papa. Talagang naaasar lang ako si Raulong yun. Butch, anak. Sana ay matuto ka na sa mga nangyayari. Sarili mo lang ang sinisira mo. Ako, I can only go so far for you. Ikaw lamang ang makakatulong sa iyong sarili. Give yourself a little respect, son. Have a little dignity within you. Tigilan mo na yung kababarkada mo. Puro mga bandido yung mga nakakasalamuha mo. Sayang lang ang pinag-aralan mo. Isipin mo naman ang kahihiyan ng pamilya natin. At alalahanin mo ang pangarap ko sa iyo na maging isang mahusay na abogado at balang araw ay siyang mamamahala sa mga negosyo ko. Huwag mo sana akong bibiguin.
Ni Ho, Mami, si Lindy po ba nandyan? Ah, wala siya dito. Saan po nagpunta? Wala, umalis na siya. Lindy! Teka, Hindi! ano bang kailangan mo Hindi! kasi? Hindi, wala siya rito. At saka hindi ba sinabi na niya na ayaw niya na sa'yo? Butch! Lindy! Mabuti pa umalis ka na. Kundi, papupulis ka namin. Dad, huwag niyo na itago sa akin si Lindy. Napag-desisyonan na ni Lindy. Nakalimutan ka na. Kaya pwede ba? Huwag mo na siyang istorbohin. Dad, hindi ako naniniwala sa inyo. Sige. Labas niyo si Lindy. Ba't pa hindi siya pakita sa akin? Sige na, umalis ka na. Pare, Umalis ka na. Kundi, wala ka nang magagawa, eh. Eh, pare, asawa ko yun eh. Teka na. Pare, masakit dito eh. Ganyan talaga ang buhay. Lahat tayo may kanya-kanyang pagsubok. Kung ako nga patong-patong problema ko sa airmat ko eh. Pare, hindi ko na kaya. Kaya mo yan. Inom na lang natin yan. Waiter! Pare, trouble to. Pare, delikado. Nasa kotse gamit natin. Mag-CCR lang ako. Cool ka lang. Huwag kang gagalaw hanggat di ako nakakabalik. Nandito pala si Ruben Umali. Nasaan ang matalik mong kaibigan? Si Butch Belica. Hindi ka ba? Nasaan si Butch Belica? Tado ka pala eh! Huwag mo akong tinatakot ha! Ano? Huwag mo akong tatakutin. Dahil pumapatay ako ng tao. Pag natatakot ako! Tol, relax ka lang. Alis na! Sige na! Tara na, pare! Tara! Bilisan nyo! Bilisan mo! Bilisan nyo! Na, pare! Relax ka lang, Tol. Tama na. Pare, pagbutihin natin. Huwag tayong papayag na habang buhay. Ganito na lang tayo. Dapat kahit isa sa atin, umasenso. Pare, salamat ha. Saan? Sa pagpigil mo. Pare, kung di mo ako napigilan, baka napatay ko yung mga yun. Pare, para saan pa ang magkaibigan? Alam mo, pare, tama ka eh. Dapat may patutunguhan ang buhay natin. Balang araw, makikita nila. Ben, kapag ikaw umasenso, wag mo kakalimutan, ha? Ikaw din, ha? Siyempre naman, ikaw pa. Sabi ko sa'yo eh! Ako pa. Ha? Pare, hindi maniwala oh. Butch, trouble! Grupo ni Boy din! Pinapaligiran tayo! Delikado lagi natin eh! Lahat ay exit sarado! Puro sila may karga! Ilan sila? At saan sila pumwesto? Wala tayong kargada. Taglit tayo. Ping, tawagan mo nga si Bingbong. Sabihin mo magdala ng gamit. Sige na, mamaya na lang tayo mag-usap. Tatawagan na lang kita. Jaime, maganda ka ng bote at gasolina. May gagawin tayo. Ang daya mo. Kanina pa kita binabaril. Hindi ka pa rin tinatablan. Hindi mo nga ako tinatamaan eh. Boy, pwede bang hiramin yung baril mo? Boy, baka naman pwede mo kami pagpasensyahan. Kalalabas ko lang.
Wala pa akong dalang gamit. Humihirit at ang kamalasan natin, Butch. Alam mo naman wala akong karge. Baka pwede mo akong pagpasensyahan ngayon. Paano? Wala kaming dalang lahat. Humihirit ang kamalasan mo, Butch. Paring boy, mukhang kumambyo ang kamalasan mo. Ano bong? Butch, ito na kargada. Barilin na natin yan. Too late, the hero ka naman eh. Di bale, may isa pa akong trouble. Tara. Paring boy, ingatan mo itong laro-laroan ko ha. Ingatan mo ha. Tara. Mga tarantado! Takbo! $1,000 prize, it read. He couldn't get Laura. Hoy! Tigil mo ngayon! Tama na yan! Kopi na yan! Kapag nabili mo ito, Opo. para ka nang tumama sa sweepstakes. Malinis ba naman ang titulo niyan? Oo, napag-aralan ko na ang mga titulo nito. Magandang umaga ho, Don Porfirio. Magandang umaga naman. Si Butso, nakipagbarilan sa amin kagabi. Si Butch? Napalaban ho siya sa mga tauhan naming NBI sa Minyo, Manila. Kasalukuyan ho namin siyang pinaghahanap ngayon. Nagawa ko na ang lahat. Wala na akong magagawa. He is now in God's hands. Ang ipapakiusap ko lamang sa inyo, kung sakaling mapapatay ninyo ang aking anak, kung maaaring ibigay ninyo sa akin ang kanyang bangkay para maipalibing ko siya na maayos.
Samantala, isang shootout ang naganap sa New Manila, Quezon City kung saan nasangkot ang isang teenager na nakilalang si Butch Belica. Si Belica ay sinasabing nalulong sa kanyang mga kabarkada at nakipagpalitan ng putok sa ilang mga CIS agent at NBI agent sa nasabing insidente. Si Belica ay pinaghahanap ngayon ng pulisya upang tanungin sa nasabing pangyayari. Samantala, magbabalik ang mga balita. Ang oras, alas 9 ng umaga. Insidente. Si Belica ay pinaghahanap ngayon ng pulisya upang tanungin sa nasabing pangyayari. Samantala, magbabalik ang mga balita. Ang oras, alas 9 ng umaga. NBI! Huwag kang bumurot! Tuwag kita! Masua! Kunin yung baril! Alam mo ba kung anong pinagbili ng papa mo sa amin? Hindi bali na raw na bariling ka namin. Basta lang daw may soli yung bangkay mo. Para naman daw, maipalibing ka na maayos. Dito ka! Para pasagin yung mukha mo! Basta, buti napadalaw ka. Buti napadalaw ka. Kaya lang, kasama katawan. Alam mo kung para sa akin, dito alam sa pangkat namin. Malaking pangkat ito. Ha? Mamati ka na dyan. Ilang bukso, mamati ka na dyan. Mali ba? Hindi ka totoong nanggaling sa loob kung wala kang tato sa katawan mo. Ikaw sa gandahan mo. Akong bahala dyan. Good! Kahit tagtarin mo ng tato ang buong katawan mo, senyorita ka pa rin. Hindi ka pa rin makakaligtas sa mga barako sa munti. Teka lang, boss. Bisa mo!
Sige! Mabubulo ka ngayon dyan! Dahil sa influensya at koneksyon ng aking ama, labas-pasok pa rin ako sa mga bilangguan. Piyansa dito, piyansa ron. Unti-unti kong nakikita ang kapangyarihan ng pera. Kung sino ang may pera, ay siya rin ang amo ng katarungan. Bulag ang katarungan dahil ito ay may piring at nakatago sa dilim. Mga piring na inilagay ng mga maimpluwensya, piring na isinuot ng mga mayayamang may lupa at malalaking ari-arian. Tinakpan ang mga mata ng katarungan upang matikom ang mga ngipin ng batas sa isang bansa na pinangungunahan ng kapitalismo. Kailanman ay hindi maghahari ang tunay na hustisya. Patuloy na magiging tuta ng mga mayayaman ang mga nasa gobyerno. Oo. Ang katarungan ay bulag. Subalit nakakakita ito sa dilim. Nabuksan at ipinamulat sa akin ni Hizon ang mga prinsipyo na ipinaglalaban ng komunismo. Sa oras na makalabas ako, Napil, binalikan at binugbog namin ang mga BMI cadets. Nakasaksak na naman ako at muling nakulong. Tol, anong gusto mong gawin ko? Bumaba ka Maynila. Puntahan mo si Papa. O kaya yung ninong ko, si Speaker. Sabihin mo kailangan kong tulong. Butch, ninong mo si Speaker. Ibibigay ko sa inyo lahat. Magandang gabi po. Oh, Butch! Nakalabas ka na pala. Di ba? Sabi ko sa yung huwag kang pasusubo sa gulo at papasok sa walang kabuluhan. Out on bail lang po ako ngayon. Anak ko yan. Dong, punta muna ako sa barkada ko. Sige. But stay out of trouble. Opo. Ako na nga. O pare. Pare, anong sabi ng ninong mo? Kamusta lang? Suplado, pare. Sinawa ako lang kotse. Pinapalo pa ako. Loko ah. Ha? O, Japan! Butch, O, Joban. usap tayo sa labas. Pare, sandali lang ah. Tarantado ka. Pati babae ko pinakalaman mo. Huh? Wala akong alam sa sinasabi mo. Pero ngayon alam mo na.
Ha? O, Juban, kumusta? Ayos lang. Pare, sige. Hello, pare. Magkita tayo sa Bayside. Magdala ka mahaba. May trouble. Juban, nasa na? Wala na si Juban. Kayo pa nakalis. Bush, akalin yung baril mo. Ba't mo kukunin yung baril ko? Kanina ang dami-dami baril dito, hindi mo kinuha. Bakit? Takot ka ba kay Juban? Hindi kami natatakot kay Juban. Sige, kunin mo. Subukan mo. Ipuputok sa inyo to. Tara. Bebot, anak. Kanina ka pa ba? Kanina pa, ha? Anak, ano nangyari sa'yo? Wala to, Ma. Bebot, anak. Bebot, tama na. Tama na, anak. Sumuko ka na. Sumuko ka na. Sumuko ka na, anak. Tama na. Parang tagal naman lumabas ang bata mo. Relax ka lang. Lalabas din yun. Nagpapaganda lang yun para sa akin. Eh, maubos itong butong pakwa natin eh. Kaya nga. Oh. Butch! Si Tolik, sasabayan ng girlfriend niya. Hinahanting ka. Kupal na yung kinengkoy ako. Magsumbong pareho ako sa'yo para pare-pareho tayo mapulbos. Ah, ganun? Tara. Pare, medyo-medyo lang, ha? Huwag ka mag-alala. Kaibigan naman natin to eh. Si Juban lang may traso sa akin. Tatakutin ko lang to. Hinahanap mo raw ako. Oo. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano? Anong gusto ko? Eto! Eto gusto ko!
Butch! Pare, pumutok! Pa, maniwala ka naman sa akin. Aksidente yung pangyayari. Hindi ko naman sinasadyang barilin siya eh. Pinukpok ko siya ng baril. Pumutok. Pa, hindi ko talaga sinasadya. Gusto ko lang naman siya takutin at turuan siya ng leksyon. Eh, akala ko kasi kasama niya yung mga barkada ni Juban. Kaya binalikan ko sila. Pa, please naman, maniwala kayo sa akin. Pa, hindi ko naman talaga sinasadya eh. Boots, anak. Sumuko ka na. It's time to stop running. After a thorough investigation of the case and a review of the pieces of evidence presented by both parties, Jun, bilisan mo at atrasado na tayo sa hearing ni Butch. Oo, pa. Pa, sana maabsuelto si Kuya sa kaso niya, no? wherefore the court finds the accused, Grepor Belhica, alias Butch Belhica, in criminal case number 07074, guilty beyond reasonable doubt of homicide and hereby sentences him to suffer an imprisonment of reclusion temporal. Pare, paano ka na? Huwag kang mag-alala. 12 taon lang to. Kayang-kayang bunuin. Kaya ko to. Walang bagay na hindi ko kakayanin. Maski sa ang impyerno ako mapunta, matatag ang damdamin ko. Matatag ang damdamin ko. Boots! Ang tagal kitang inintay! Kailangan mo yan. Yan lang tatago sa'yo sa loob. Kanya-kanya tayong salag dito. Kakailanganin mo yun sa loob. Malaki matutulong sa inyo. Tara. Oh, mga kakosa! Si Butch Bellica, bagong dating. Butch Bellica! Butch Bellica! Butch! Si Butch Bellica! Okay ka, Kosa! Boots. Si Tingaling. Si Bagyo. Si Boy Kamatis. Si Soiti ng Kankalo. Kamusta ka, Butch? Yan ang mga kakosa natin dito. Sanggan dikit. Okay na. Ako pa. Ay, Butch. Hindi ka ako dyan. Uy, Butch! Ugoli ka yata. O, Boots, goli ba? Oo, ang sangsang. Tama-tama, malapit na rancho. Butch, sabon, no? Salamat, ha. Mabango yan. Imported. Pagpigyan mo lang ako. Mga kasama! Awatin niyo si Butch! Papatayin ako! Para niyo awa! Mga kasama! O, Boots, tama na. Dagdag lang sa karpeta mo yan eh. Mga kosa, tulungan niyo ako! Papatayin ako
Kahit di mo baka ako patayin, para mo lang awa. Tulungan mo ako. Ano mga kosa? Arborin ba natin to? Ikaw ang bahala, Kosa. Mabilis kumalat ang takot at respeto para sa akin ng mga kasamahan ko sa loob. Sila Boy Ampil, Aguilar, Joe Balais, Rudy Fuentes ay naging mga karancho ko. Ako ang nagsilbing katalitiko sa pananatili ng kapayapaan at katahimikan sa loob ng munti at kaguluhan kung nais namin. Di nagtagal ay napasok na rin sa munti ang aking mga kababata at kasamahan sina Jaime, Boy, Bingbong. Pare, pare, hindi mo rin kami matiis, ano? Namimiss mo rin kami. Nagsimula akong magsulat sa iba't ibang pahayagan at magasin. Subalit hindi ko pa rin may tugma sa aking mga isinusulat. Ang pagkakakilala ko sa tunay na Diyos at sa mga nakikita kong umiiral na social injustices at kalikuan ng ating bansa. Marami pa rin akong katanungan sa buhay. Butch, may bisita ka sa social hall. Ang ganda, pare. Isay. Caroline daw yung pangalan niya. Pare, ang sexy. Pare, ipakilala mo ako. Ipalato mo lang sa akin. Isay, pare. Pare, hindi ko pa kakilala yun. Kilala mo yun. Nainit ka na? Medyo, kanina pa. Hi, I'm Carolyn. Kasama ko si Daisy. Hi. Natanggap mo ba yung card ko? Ang ganda mo pala. Nabasa ko kasi yung write-up tungkol sa'yo. Doon sa Sunday Times Magazine. Kaya, nagka-interest ako. Huwag ka masyadong magpapapaniwala doon. Hindi, maganda naman yung nakalagay tungkol sa'yo eh. Oo, pero ang ganda mo talaga. Salamat sa dalaw mo, ah. Buti hindi mo ako nakakalimutan. Hindi ka nagsasawa. Alam ko naman ang kalagayan mo dito sa loob eh. Mahirap ang makulong, di ba? Napakalungkot. Mabuti ka nga, hindi ka nagtatanim ng sama ng loob. Hindi tulad ng iba dyan. Galit na sa mundo, galit pa sa Hindi Diyos. mo naman sila masisisi. Tagal ko dito sa loob ng munti. Lahat ng mga tao dito, lahat ng iyak ng api, ay unti-unti na napaparam. At lahat na namumuong galit, ay unti-unti na rin nadudurog. Tagal ang panahon. Bakit? Dahil ba sa hirap dito sa loob? O dahil sa walang pag-asa? Tagal ng panahon. Marami na pagod. Marami na rin nagpahinga. Butch, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Habang may bukas, may pag-asa. Alam ko. At habang may Diyos, at nandyan ka, may pag-asa ako. Jesus,
Alam kong nariyan ka. Naririnig mo ako. Alam kong ikaw ay buhay. At ikaw ang tutugon sa aking panalangin. Panginoon, pagod na ako sa ganitong uri ng buhay. Gusto ko na ng kapayapaan, ngunit hindi ko alam kung paano. Tulungan mo ako, aking Panginoon. Ngayong gabi, pinauubaya ko na sa iyong kamay ang aking buhay. Aking hinaharap. Patawarin mo ako, Panginoon. Butch. May masamang balita. Ha? Ano? Pinagsamantala ng grupo ni Nakalbo si Caroline. Anong balak mong gawin ngayon? Muling nabuo ang galit sa aking dibdib. Muling napukaw ako sa kamalian ng sistemang nasusunod. Hindi para sa atin itong mga kulungan na ito, mga kasama. Hindi ito para sa ating mga biktima ng bulok na sistema ng ating lipunan. Hindi ito para sa mga tulad na ating ibinusabos, inapi, at itinuring ng basura ng malalaki at mayayaman. Ang bilangguan na ito ay para sa mga diktaturang rehimen at sa mga kakuntsaba nilang mayayaman. Sila ang nagpasasa sa mga pagod at pawis ng mga magsasaka. Sila ang nagbenta ng kalayaan ng ating bayan sa mga dayuhan. Sila ang dapat ibaon dito sa impyerno to, hindi tayo. Tumakas tayo, mga kasama. Ipaglaban natin ang ating paglaya. Wala namang mawawala sa atin, kundi ang kadena ng ating pagkaalipin. Buwagin natin ang pader na sumupil sa atin ng matagal na panahon. Tukdulang bumaha ng dugo, makamit lamang ang ating minimiting paglaya. Butch, supina. Para sa'yo. Para saan naman to? Sa Baguio. Hindi pa tapos ang kaso mo doon, di ba? Sa kauna-unahang pagkakataong lumabas ako mula sa munti, nakita ko ang bulok na sistema ng pamahalaan. Ang walang saysay na pagpatay sa mga taong kumakalaban sa gobyerno. Sir, baka pwedeng makisindi, sir. Tumingay! Susi! Dali! Put! Dali mo! Halika na! Bakit tayo? Ha?
Dali! 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 Tatakas ka, ha? Nasaan ka na? Ugalin yung mga kasama namin, ah! Sobra ka na. Masyadong mahaba ang buhay mo. Sasalvage ka namin ngayon. Kabo! Tama na yan! Akala ko yun na ang katapusan ko nung gabing yun. Kaya ako nagpasalamat. Dahil nandama kong meron pa rin kamay na nagligtas sa akin. Sunod-sunod ang tangka ng mga pulis sa buhay ko. Kaya binago ko ang aking plea of not guilty to guilty. Dahil mas gusto ko nang malipat muli sa munti kaysa manatili sa Baguio nang madama kong mas nanganganib ang buhay ko. Ano mo na yan? Mali tira mo. Yan! Tama na. Oh. Oh, kain. Tanga! Oh. May kinig ka kasi sa meron eh. Mainit ang mundo ng munti ngayon, Kosa. Dahil sa bagong superintendent. Nagpapakiramdaman lang. Dahil katatapos lang ng pisto. Parang nabalita mo ba yung riot na nangyari dito? Hindi. Totoo yun. Problema talaga yung bagong superintendent dito. Malakas ang kapit. Ang masama pa nung Butch, galit sa komunista. Diba, commander of the guards pa lang yung mokong na yun eh. Pinag-iinitan ka na nun. Ang balita ko pa, isa ka sa mga in-order niyang inkomunikado. Di mangyayari yun. Boy, Jaime, Bingbong. Tawagin mo mga kakosa natin. May pag-uusapan tayo. Butch. Humina na ang samahan dito. Marami nang bumaliktad simula nang mawala ka rito. Bakit? Meron na silang bagong leader. Sino? Kumusta ka, Butch? Mabuti po. Butch, I fully understand how you feel about the establishment, the system, the injustice in this penal institution, the corruptions, the immoralities. Sa palagay mo, hindi kaya nangyayari din ito sa iba pang mga lugar? Pero sir, hindi na to dapat magpatuloy. Kailangan ng pagbabago ng isang taong may tapang upang baguhin ang bulok ng sistemang ito. At ikaw ang taong yon. Sir, ba't dito niyo ako nilagay? Alanganin ako dito. Basta maghintay ka rito. May darating na escort mo. Butch! Super! Talagang nag-iinit ang ulo mo sa akin, ha? O sige, para sa'yo to.
Tapos ka ngayon! Halika! Ikaw ang nagpasimuno nito, no? Bitawan mo Halika, ako! sumama ka sa amin! Ba't ako sasama mo? Nakita mo may tama na ako. Dali mo ako sa ospital! Boy, kaya mo yan. Butch. Huwag po kong iwanan, Butch. Mamamatay na yata ako. Gago. Boy, paano ka mamamatay? Nasa mando mo ka. Hindi, Butch. Nararamdaman ko na, Butch. Saka lang, Kosa. Kaya mo yan. Butch. Kaya mo yan, tol. Kaya mo yan. Di ka mamamatay, boy. Kaya mo yan. Butch! Butch! Ikaw talaga? Ano ba yung ginagawa mo? Pare, tandaan mo, Lumabas ka na masamang nga damo doon. ka. Magkikita pa tayo sa loob. Lumabas ka doon! Tumabi kayo dyan, baka patayin ko kayo. Nakabibingi ang katahimikan sa loob ng mundi. Pagkatapos ng pinakamalaking rayo. Kansilado ang lahat ng pribilehiyo. Walang magtangkang lumabas ng selda. Dahil siguradong may madidisgrasya. Kosa! May tama ko! Bilis! Bilis! Butch! Ano ba? Magpatayan na tayo! Ano? Mamaya na, nag-aalmusal pa ako! Mamaya na! Wala nang pahipahinga! Magpatayan na tayo! Ang tigas talaga ng ulo mo, no? Tarantado itong kulit na umuwi ka na nga! Butch, hotcake! Sarap, pare. Arena ba yan? Gaw-gaw, pare. Butch! Ayaw mo? Butch, yun na lang. Pare, prito na natin to. Raps na to. Ano yan? Meow-meow? Hindi. Mickey Mouse. Ay, daga! Alisin mo kayo dyan. Ikaw. Ayaw ko. Ayaw mo. Hi. Hi. Kilala ba kita? Ako nga pala si Met.
kaibigan ko sa girlie. Nagkita na tayo dati nung unang punta ko rito. Pero siguro hindi mo na ako natatandaan dahil marami kami noon nung nag-field trip kami sa sociology class. Wala naman ako natatandaan dumadalaw sa akin kasing ganda mo. Salamat. Siya nga pala, nabalitaan ko kasing birthday mo. Happy birthday. Para sa'yo yan. Salamat, ha. Butch, tulungan mo naman ako. Saan? Kasi may report kami sa sociology tungkol sa human behavior. Ba, magaling tayo, Zay. Tingin na bitay! Bagsak ang mga nagkukunwari! Mga santo't santal demonyo! Mama! Sabugin niya si Electric yan! Sila ang dapat yung pusa! Bakuna kamatayan! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Bitiwan niyo ako! Patay! Mga kampo ng gobyerno na manluloko at mapakapi! Putang ina nyo! Putang ina nyo! Manong Bert? Ililipat kasi White Penal Colony sa Palawan. Arrangement has been made with the government. Malaking bonus sa buhay mo yan, iyo. Butch, pabayaan mo na sa akin yan. Magpahinga ka na lang. Alam mo, Roger, balang araw mamumuno ako dito sa Iwahig. At ayoko mamuno na walang pinagdadaan ng hirap. At kung mamumuno man ako, gusto kong maging ehemplo sa lahat ng taong pangungunahan ko. Kaya hayaan mo ako magtrabaho. May dahilan ng lahat na ito. Pinatawag kita dahil sa magagandang reports na natatanggap ko tungkol sa'yo. Well, actually, ayon sa sarili kong observation, nakikita kong pwede ka ng pagkatiwalaan, Bud. I am recruiting you to be a member of an elite striking force team. Kinagagalak ako, sir. Sa aking pagkakapasok bilang miyembro ng Striking Force Team, kami ang namahala ng katahimikan sa buong kolono. Pagtugi sa mga taong gustong tumakas. Pagdisiplina sa mga magnanakaw. At pagpapatigil ng sugal sa loob ng kolono. Butch! Huwag kang tumuloy. Delikado ka. May gustong yumari sa'yo dyan. Sino? Si Bernabe at mga tauhan niya. Butch, huwag ka nang pumasok. Kanino ka ba? Napula, pare!
naman pumunta ka. Miss na kita. Hindi mo ba natatanggap yung mga sulat ko? Matatapos na kasi ako sa medisina, kaya lagi akong abala. Siya nga. Masayang-masaya nga ako eh. Nakarating ka. Dito na tayo maghapunan. Magpapautos na lang ako. Mag-picnic tayo dalawa. Kumusta naman ang buhay mo dito? Dito? Masayang malungkot. Mahirap na madali. Paiba-iba eh. Pag minsan nga, para kang boteng inaalon sa malaking karagatan. Buong buhay mo na lang ba, Butch? Mananatili ka rito? Hindi naman buong buhay. Gagawin ko lang lahat ng kabutihan sa abot na aking makakaya para hindi na makabalik dito. Meron ka pa bang dapat balikan sa lugar na gaya nito? Ang mga lugar na to, mga bilangguan at ang mga selda. Ewan ko. Pero ikaw, ano ba nakikita mo sa mga kulungan na ito? Basurahan ng mga latak ng lipunan. Ako rin minsan akala ko, dito na ang lugar kung saan tinatapon ng mga taong walang kinabukasan. Pero sa panahong inilagi ko dito, nakita ko na meron pa mas malalim na kahulugan bukod sa mga yan. Sa loob ng mga pader na nakaharang, sa likod ng mga reyes na nabubulok, ay ang mga presyo pinagalooban ng pinakadakilang kaloob ng Diyos. At yan ang buhay. Isa lang ang buhay. Bukas maaaring wala na ito. Kaya't dapat pagbutihin mo, ingatan mo, at mahalin mo. Ang buhay na pinagkaloob sa'yo ay siya rin pinakadakilang handog na may aalay mo sa Kanya at para sa iba. Nagkaroon ako ng matinding inspirasyon para magsulat at ilathala ang aking mga pananaw tungkol sa buhay bilanggo at mga bagay na aking napansin na hindi tama sa pamamalakad ng mga namumuno sa loob ng iwahing, mga abuso at kalikuang umiiral. Tungkol sa aking pamilya, may mga bagay-bagay pa rin dapat mahilom, lalo na sa aming dalawa ni Papa. But sulat, galing Maynila. Hinarap ko ang lahat ng may tapang at tibay ng loob. Subalit ang nilalaman ng sulat na yun ay higit sa aking makakayanan. Hindi ko matatanggap na pinuputol na ni Met ang aming relasyon. Tinatanong ko ang aking sarili, ano ang aking kasalanan? Sadyang ganito ba kalupit ang tadhana? Pinakakong tumakas. Ngunit nanaig pa rin sa akin ang tamang desisyon. Napag-isip-isip ko na ang mga balakid na yon ay kasama upang magkaroon ako ng tibay ng kalooban. Sa aking pagbabalik, handa na akong harapin ang iba pang pagsubok na darating sa aking buhay. Dali!
Wag, boss! Suko na kami! Suko na kami! Totas! Pitay mo ko! Diyos Ama sa langit, ibinibigay ko at isinusuko sa inyo ang aking buhay. Ako'y maglilingkod sa inyo. Gamitin mo po ako upang akain ng mga naliligaw ng landas. Mga kasama, huwag nyo na ituloy yung binabalak. Mas lalo nyo lang pinahihirapan ang inyong mga katayuan. Hindi nyo ba naunawaan na hinuhukay nyo ang sarili nyo libingan? Mga kasamang kolono, kilala nyo ako, si Butch Bellica. Dating si Raulo na nangunguna sa lahat ng gulo dito. Kung saan-saan kulungan ako napadpad, halang ang aking kaluluwa. At wala akong kinikilalang Diyos. Kahit sino hindi kinurungan. At wala akong kinakatakutan. Magpatayan tayo, okay lang yun. Gusto ko yun. Wala akong inaatupag. Kung sino man ang umarang sa aking daan, ay sinasama ko sa impyerno. Ngunit ngayon nagbago ng lahat. Ngayon sa liwanag ko na dadalhin. Sapagkat itinakwil ko na ang marumi kong pagkatao. Baliw! Sabihin mo sa mga kasama mo na patakasin kami! At ikaw, lumasin dyan! Kung hindi papatayin namin ito! Wag! Ako na lamang. Ito ang aking katawan. Durugin niyo ako kung kinakailangan. Patayin niyo ako kung kaliligayan niyo. Tutal, patay na sa kasalanan ng aking katawan. Eh, hindi niyo naman mapapatay ang aking kaluluwa. Sapagkat ang nabubuhay sa aking katawan ngayon ay si Kristo. Hindi ka pare! At wala ka sa simbahan! Baka akala mo ikaw si Kristo, ang huling sugo ng Diyos. Kung siya si Kristo, edi pa ako sa krus! Boss! Impyerno ito! Iwahig! Oo, nasa iwahig nga tayo. Wala kang rehas, tulad sa Muntinlupa. Ngunit higit pa sa mga rehas na to nakapaligid sa atin. Masikip, napakasikip at halos wala ng kulay. Marami na sa atin ang iniwan ng dati nating mga minamahal. Ang ating mga magulang, mga kapatid. Ang iba na may iniwan ng kanilang mga asawa at nilimot ng kanilang mga anak. Pero hindi ibig sabihin nito na wala na tayong pag-asa. Ito isa lamang pagsubok kung hanggang saan tayo at kung gaano tayo katibay. Higit pa nga tayo mapalad eh, sapagkat naranasan natin itong buhay na to. May dahilan kung bakit tayo naririto. Upang magising
at malaman ang katotohanan. Kanina lamang ay nagsisi na ako ng lubos-lubusan. Binuksan ko ang aking puso at tinanggap ko ang Panginoon. At nakadama ako ng ibang klaseng kaligayahan. Ibang-ibang uri ng kaligayahan na hindi ko pa nararamdaman sa buong buhay ko. Kaligayahan na alam kong kailangan na kailangan ng mga taong katulad natin. Oo, makakatakas nga kayo. Magiging malaya kayo. Ngunit saan man kayo magpunta at saan man kayo makarating, ay hindi kayo magkakaroon ng kapanatagan. Sapagkat bilanggo pa rin ang mga puso ninyo. Walang kapayapaan. Walang katahimikan. Sapagkat mga kasama, sa Kanya lamang matatagpuan ang kapahingahan. Kung nasa puso natin ang Diyos, yun na ay sapat. Kontento na tayo. At kahit saan ka magtungo, at kahit nasan ka, may katahimikan ang kaluluwa natin. Kaya noong una, magkakasama tayo dito sa impyerno. Kaya ang hiling ko sa inyo, mga kasama, nakikiusap ako sa inyo. Naninikludo ako sa inyo. Magsama-sama tayong lahat sa ikalulugod ng Diyos. Dahil mga kasama, mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. Alam ng Diyos na mahal ko kayo. Yung araw ding yun, ipinabura ng maraming kolonos ang mga tatlong palatandaan ng kanilang gang affiliations. Marami ang nagtalaga at sumumpang ipaglalaban ang kapayapaan at katahimikan sa loob ng penal colony. Isang araw na di makakalimutan sa buong kasaysayan ng Iway. Saan dadalhin si Butch? Babalik sa munti. Bakit? Nagalit sa kanya administrasyon eh. Dahil sa pagbubulgar niya sa mga anomalya dito sa loob. Kumusta, Bebot? Eto, Papa. Maayos naman. Mabuti. Kakagaling ko lang kay Ninoy. Dinalaw ko sa Fort Bonifacio. Buti pa ho si Ninoy, nadadalaw nyo. Hindi nyo naman ho kailangan dalawin yun eh. Baka nga naka-aircon pa sa selda yun. Pero okay lang. Paano tatanggap niyo ba yung mga sulat ko? Oo. Totoo lahat yun. Gusto ko na ho maging mabuti. Maging masunurin na anak para sa inyo. Hindi ba mabuti na ang kalagayan mo sa Iway? Bakit nabalik ka pa rito sa Muntinlupa? Inihayag ko lahat ng kabalastugan ng empleyado at opisyal ng Iwahig. Bakit ba hindi yung mga problema mo na lang ang atupagin mo? Papa, pinapatay ang nagpapadaig. Patulungan mo na ako. Gusto ko na magpakabuti. Dadalaw nyo. Hindi nyo naman ho kailangan dalawin yun eh. Baka nga naka-aircon pa sa selda yun. Pero okay lang. Paano tatanggap niyo ba yung mga sulat ko? Oo. Totoo lahat yun. Pero okay lang.
Pa, natatanggap niyo ba yung mga sulat ko? Oo. Totoo lahat yun. Gusto ko na maging mabuti. Maging masunurin na anak para sa inyo. Hindi ba mabuti na ang kalagayan mo sa Iwahig? Bakit nabalik ka pa rito sa Muntinlupa? Iniheg ko lahat ng kabalastugan ng empleyado at opisyal ng Iwahig. Bakit ba hindi yung mga problema mo na lang ang atupagin mo? Papa, pinapatay ang nagpapadaig. Patulungan mo na ako. Gusto ko na magpakabuti. Butch, natatandaan mo ba? Nung gustong samsamin ni Marcos ang lupay natin, sinabi ko kay Presidente noon, even if I eat mud, I will never bow down to him. Pero para sa iyo, anak, I will eat my words. Sa aking pagbabalik, nadamo ko ang init ng pagtanggap ng aking mga kapwa bilanggo. Walang makakapare sa ligayang aking natamo. Pagtanggap na nagmula sa mga pusong puno ng pagmamahal, maging sila'y mga preso. Butch! 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 Kosa, may sulat ka! Mga kasama! Laya na ako! Laya na ako! Oh! Ito! Ito sa'yo! Laya na ako! Ako nga ay nagkamali. Ang minsang ipinaglabang ideolohiya ng mahal na bayan ay ang supremo at ang sigaw ng revolusyon sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo ay ang daan tungo sa kalayaan. Ay isang kaibangan. Iisa lamang ang daan patungo sa kalayaan. Ang tunay na kalayaan ay ang pagkakakilala sa sarili. Kung sino ka, kung nasaan ka, at saan ka paroroon. At maaari lamang itong mangyari kung makikilala mo ang iyong tanging tagapaglikha sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Malayo na ang narating ko. Maliwanag na. Handa ko nang harapin ang isang bagong umaga.